Alam nyo ba na may matandang may sakit doon sa tapat ng tinatambayan yung bahay? Opo. Alam nyo, kailan pa? Matagal na pong sinabi yun eh. Oh, matagal na pala sinabi eh. Ang babastos na yung ginagawa nyo. Alam mo, matalino ka eh. Talentado ka, maganda ka. Kaya lang nagiging bobo dahil hindi ka disiplinadong tao. Ang ganda pala na, no? Kahit sa maliwanag, pwede. Oh, pero mas okay kung against the light tsaka sa gabi. Aba, mukhang mapapahinga yung TV natin ito, ah. Tsaka ang laki niya, no? Oh, hanggang 130 inches, pwede. Mas malaki pa sa 50 inches na pangarap mo. Oh. Okay, ah. Subukan natin yung YouTube. Oh, si Amanda tumatawag. Hello, Nak. Ano? Ay! Sige, punta na ako dyan. Ano yun? Talagang Bakit? bata ka? Si Amanda daw nasa barangay. Ha? Bakit? Hindi ko nga alam. Puntahan ko muna. Bilisan mo. Makakainis ka. Ako, pumunta ako doon, hindi para konsintihin ka, ha? Pumunta ako doon para alamin ko kung ano talaga nangyari. Ano ba? Ano ba nangyari? Ano na? Ito, yabang-yabang niya pa yun doon sa barangay. Ano mayabang? Ito kasi, siya na nga yung may mali, siya pa mayabang. At ito pa, bakit nga pala nakaganyan ka? Di ba umalis ka rito, naka-uniform ka? Ano, hindi ka napasok? Upo ka na? Kausapin mo yan? Upo ka? Ano ba nangyari? Ito daw kasi, may pinupuntahan silang bahay. Oh. Tinatambayan nila. Ngayon, may katapat yun. Yung katapat nun matandang may sakit. Oh, Eh, nagreklamo sa barangay. Kasi ito, namumuna to. Panay mura, ang ingay-ingay. Kung makikita mo yung CCTV ng matanda, naku, tagtag to. Grabe. Eh ngayon, siguro, napuno na sila sa kanila. Pinabarangay na sila. Kahit na, Mama. Di naman nila kami palamunan eh. Dapat di na naman kami ginaganon eh. Ako, ka talagang bata ka. Kusapin mo yan, ha? Baka hindi ko matansya yan. Kusapin mo yan, ako. ano katwira mo? Hindi ka palamon, kaya dapat di ka murahin. Depende sa sitwasyon. Ang tanong, alam nyo na may sakit yung matanda sa kabila o hindi? Opo. Alam nyo, kailan pa? Matagal na pong sinabi yun eh. Oh, matagal na pala sinabi eh. Ang babastos na yung ginagawa nyo. Di ba kinausap ko kayo dito kung bakit ko rin kinausap yung mga kasama mo nun? Kasi kababaeng tao, yung mga bunganga, pangkanal. Kababaeng tao, daig pa yung mga baklang kanal. Buti pa nga ibang bakla ngayon kilos babae na eh, yung mga kasama mo. Eh sabi ko, hindi ba pinagsasabihan ng magulang yan? Di ba sinabi ko sa'yo, lahat ng bahay, lahat ng may-ari, lahat ng magulang, may rules yan dapat. Hindi pala kayo nakinig. Eh, Papa, tama ba yun? Maramurahin kami? Di naman sila nagpalaki sa amin eh. Mga katwira mo, parang antibay mo ah. Makinig ka, baligtarin natin. Mama mo kunwari may sakit dito. Tapos maraming tambay dyan. Mga estudyante, may ingay, puro mura, walang pakialam. Tapos sinabihan na natin, huwag kayong maingay kasi may matanda may sakit dito. 1, 2, 3 beses. Ngayon, tumatagal, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, ganun pa rin. Anong gagawin mo? Di ba magagalit ka? Lalo na kung yung nanay mo na may sakit, binubuhay ka na maayos, mahal na mahal mo, lahat binibigay sa'yo, tapos pagsasabihan mo yung mga maiingay dyan, hindi ka sinusunod, masakit yun. At imposibleng hindi ka magalit. At higit sa lahat, ikaw at yung nanay mo may sakit na nagpapahinga, never naging sagabal sa buhay nila araw-araw o ng buong pamilya nila. Kasi ibig sabihin, sinabihan mo na sila na wag maingay, ginagawa pa rin, ibig sabihin binabastos ka. Ganun ang naramdaman ng mga tao doon. Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Pumasok ka kanina, naka-uniforme ka. Eh, Papa, sa Sabado na yung ano eh.
dance contest namin eh. Kailangan namin masterin yun. Bakit hindi ka nagsasabi sa amin? O tapos ang yabang-yabang mo ron. Pero nung tumawag ka, yung nanay mo nagkukumawag number 1. Ha? Eh, yung uin naman kasi ni mama pa eh. Oo, mama mo. Baka tamaan ka na. Ha? Ganyan pa sasabihin mo sa nanay mo? Na halos walang kaabog-abog, tatakbo agad. Umuulan? Sasabihin mo, OA? Ang galing mo mga tuwira na. Yung mga kasama mo kasi pagkasama mo, wala. Parang wala kayong magulang. Hindi ko alam kung anong klase magulang din meron yung mga yan. Or pwede hindi ko sisihin eh. Kasi kami nga ng mama mo maayos eh. Pero pa sa ibang lugar pala, ganyan ka kagago. Ganyan ka kagulo. Ha? Alam mo, matalino ka eh. Talentado ka. Maganda ka. Kaya lang nagiging bobo ka dahil hindi ka disiplinadong tao. Pag wala ka dito sa bahay, ang lagi mong isipin sa dadaanan mong ibang bahay, may tulog, may nagtatrabaho online, may mga taong tulog sa araw dahil panggabi ang trabaho. At higit sa lahat, baka may batang may sakit, matandang may sakit, may mga taong may karamdaman na kailangan ng pahinga na maayos, may mga taong unti na lang ang oras makasama yung pamilya nila na naiistorbo mo o inaiistorbo nyo. Dahil uulitin ko, lalo kung hindi naman sila nakakasagabal sa buhay mo o sa buhay ng pamilya mo. Dapat ikaw mismo iniisip mo yun na huwag ka rin maging sagabal sa buhay ng iba. Ganun dapat ang mindset. Para nagiging disiplinado ka. Amanda, kahit di ka na maging matalino eh. Walang problema sa akin yan. Hindi kita kakampihan. Kung alam ko lang kanina na ganun yung ginawa mo, baka hindi ko pinapunta nanay mo eh. Para maranasan mo. Ha? Para maranasan mo kung ano yung ginagawa mo mali. Dahil hindi kita kukonsintihin. Baka kung ako pa pumunta ron, nagbalang-balang ka doon, baka doon pala sinapak na kita eh. Kahit babae ka, maniwala ka. Anong klaseng nag-aaral ka? Uy, Amanda, hindi kami scammer ng nanay mo, ha? Ha? Hindi kami nang hold up lang dyan na para magkaroon ng pera para kumain ka, ha? Pinaghihirapan namin sa patas sa paraan yung pinapakain namin sa'yo. At hindi yan sumbat. Kailangan itatak mo sa utak mo yan. Na hindi kami yung klase ng magulang na pwede mong ganyan-ganyanin lang. At ipapakita mo sa labas, ha? Alam mo yung isipin nila? Hindi ka namin pinagsasabihan. Ang iisipin nila, masama kami. Ang iisipin nila, wala kaming pakialam sa'yo. Real talking kita. Ikaw tsaka yung mga barkada mo, isa sa mga basurang kabataan ngayon. Ha? Matitibay ba kayo? Palaban ba talaga kayo? Kaya nyo ba talaga sarili nyo? Kung maparahit ba kayo sa riles, kaya nyo sarili nyo? Anong alam nyo suntok? E baka nga kahit pasuntukin kita sa una, mapilayan ka pa eh. Ang tapang-tapang na mukha mo, ikaw pa pala mura. Kung saan paling kaya katang ngayon, sinusuportahan ka namin sa talento mo. Yan yung mga suot mo, di ba? Walang problema dyan eh. Skills mo yan, talent mo yan. Pero kung magiging pangit ng ugali mo dahil sa talent mo, Amanda, baka gusto mong daling kita sa lola mo sa probinsya. Ha? Baka gusto mong maranasan yung magsibak muna ng kahoy bago magsaing. Ha? Baka gusto mong maranasan yung alas 6 pala ng gabi, dapat tulog na. Papa, ayoko dun. Sa pa yun si Lola eh. Di makapagsalita ng walang galit tsaka mura. O, di ba? Pues baguhin mo yung ugali mo. Dahil ang tunay na basihan ng taong matalino ngayon, yung disiplinado. Useless yung talino mo, yung talento mo, kung hindi ka disiplinado, lalo sa kapwa-tao. Uulitin ko, kung kami ang may sakit dito, at yung mga barkada mo ang may ingis tapat, ikaw mismo imposible hindi ka magalit. Magmula bukas grounded ka, ihahatid ka ng nanay mo sa school at susunduin. Pag oras ng uwi, dapat nasa bahay ka na.
Eh, Papa, kailangan ko sumali sa dance contest. Wala akong pakialam dyan, Amanda. Tingnan mo binago sa ugali mo. Tingnan mo yung naging yabang mo. Sikat ka na ba? Sikat na ba kayo? Wala pa kayo napapatunayan. Pero yung mga ugali niyo, puro kayo entitled. Ngayon, kung hindi ka susunod sa sinasabi ko, bukas pagpasok mo, dali mo na lahat ng gamit mo. Doon ka sa mga tropa mo na pinagmamalaki mo, pinagyayabang mo. Tingnan natin kung kaya ka nilang palamunin na masarap, patulugin na may aircon, patulugin sa malambot na kutsyon, at labahan ng mga damit na pinagpawisan pagtapos ng sayaw. Kami magulang mo ha, hindi ikaw ang magulang namin. Kaya hanggat wala ka pa napapatunayan, kami ang masusunod.